Sorry, ano yun? Mano ko itanong sa Annie the Jana Library? Ha? Ano? Sorry hindi kita maintindihan. Anong salita pa ang winiwika mo? Kita mong bising-busy ako dito, sa iba ka na nga lang magtanong. Pasensya na ko niyo. Isang makawikang araw sa ating lahat, mga kabalen. Ramdam na ba ang buwan ng wika sa inyong paaralan? Kapag buwan ng Agosto, oras na para tayo ay magsaya at ipagdiwang ang buwan ng wika. Panahon na para itaas ang bandera ng wikang Filipino. Ito ay isang okasyon upang ating damdamin, tangkilikin at gamitin ang ating wikang Filipino. Kaya tara na, samahan niyo kami sa pagyakap at pagpapayabong ng ating wikang pambansa. Alam niyo ba na may mga namamatay na wikang katutubo sa ating bansa? Kabilang dito ang wikang katutubo ng Pampanga na tinatawag nating Mag-Indi. Ang ating mga kapatid na Aiten na lamang ang gumagamit ito. At sa patuloy na paglipas ng panahon ay nanganib at posibleng tuluyang maglaho. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang sistemang pamamaraan na ginagamit upang tayo ay makabuo ng koneksyon at komunikasyon. Isa itong bihikulong ginagamit sa pakikipagtalastasan at pagpaparating ng mensahe sa isa't isa. Binubuo ito ng mga tunog, salita at gramatikong ginagamit ng mga tao sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang wikang katutubo naman ay ang mga wikang ginagamit ng mga etnikong grupo dito sa bansa, na ipapamalas ang kanilang damdamin ng may lakas ng loob sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang sariling wika. Ito ay nagbibigay ng refleksyon sa kanilang personal, sosyal at pangkultural na pagkakakilanlan bilang isang tao. Ngunit ano nga ba ang mga problemang kinakaharap ng ating mga wikang katutubo? Ang hirap. Sorry. Mano ko itanong? Ha? Sorry, ano yun? Mano ko itanong sa Annie the Jana Library? Ha? Ano? Sorry hindi kita maintindihan. Anong salita pa ang winiwika mo? Kita mong bising-busy ako dito, sa iba ka na nga lang magtanong. Ano naman ang nakulala na amin ito wala para may pagka aming mga aita. Pasensya na ko niyo. Pasensya na kung makakaistorbo ako pero parang may misunderstanding kasi sa inyo pwede ba akong makatulong? Tingnan mo naman ate, naintindihan mo ba yung sinasabi niya? Mano ko itanong sa Annie the Jana Library? Oo, di ba? Naintindihan mo ba yung sinasabi niya? Ano po yun? Mano ko itanong sa Annie the Jana Library? Naintindihan kita. Naroon po yung library. Pumunta po tayo pataas. Makikita mo na. Dahil po salamat. Pwede ba kitang makausap saglit? Okay po. Ang wikang sinasalita niya ay isang uri ng wikang katutubo. Meron bang ganun? Akala ko Kapampangan lang yung sinasalita natin. Oo, kaya kung paano nila tinanggap ang wika natin, ganun din natin sila tanggapin. Hindi bilang iba, kundi bilang kaisa ng ating kultura, lalo na sa panahon ngayon. Unti-unti nang namamatay ang kanilang wika dahil wala nang masyadong gumagamit, kaya dapat talaga pahalagahan ang kanilang wikang nakasanayan. Hay, basta, wala akong pakialam. Sila yung nandito, kailangan sila yung mag-adjust, hindi tayo yung... Hindi lahat ng bagay dapat na lang itapon pag hindi na mahalaga sa'yo. Matuto kang magpahalaga ng isang bagay kahit pagsasakripisyo pa ang kapalit.
sir. Ang unang katanungan po natin ay, ano po yung kahalagahan ng katutubong wika sa edukasyon? Bago ko sagutin yan, hayaan nyo magbigay muna ako ng maikling lektura patungkol sa ating wika. Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na binubuo ng lagpas 7,000 pulo. At yung ibang pulo dito ay binubuo rin ng iba't ibang wika. Sa katunayan, ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ay mayroon tayong 130 mga wika sa ating bansa. Ito ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang multilingual na bansa. Ang isang bata, bago siya matuto ng maraming wika, meron tayong tinatawag na unang wika. Ito ang wikang katutubo o arterial na wika na natututuhan niya sa tahanan. Ito yung kauna-unahang wikang kanyang nalalaman. Dahil ang bata o ang isang individual ay makikisalamuha sa iba, ma-expose siya sa ibang wika. Sa pagkakataong ito, nagkakaroon siya ng kaalaman sa iba pang wika. Dito na pumapasok ngayon yung ikalawang wika na nalalaman ng isang bata. At ang pangatlo ay pag ang bata o ang isang individual ay higit pang na-expose sa kanyang lipunan, na kung saan mahigit sa 2 wika, kasi pag 2 wika ang alam ng isang bata, tinatawag siyang bilingual, no? Kapag isa naman, monolingual. At dahil nga ang Pilipinas ay exposed sa maraming wika, nagiging higit 3 o sa 3 ang natututuhang wika ng isang mag-aaral. Sa katunayan, isa sa mga patunay na Pilipino na pinakamaraming alam na wika na kung tawagin ay polyglot ay si Dr. Jose Rizal. Ngayon, balik tayo dun sa tanong, bakit mahalaga ang katutubong wika? Sapagkat ang katutubong wika o ang unang wikang natututuhan ng mag-aaral, dito niya mas nauunawaan ang iba't ibang konsepto. 'Di ba? Dito niya mas matatarok yung importansya ng mga bagay-bagay sa paligid niya kasi nauunawaan niya. Halimbawa na lamang kung ang isang guro ay magtuturo ng isang konsepto na ang wikang nauunawaan ng mag-aaral ang gagamitin. Kagaya na lamang sa Japan. Ang Japan ay isang monolingual na bansa. Pero tignan natin ang kanilang ekonomiya. Isa sila sa mga nangungunang bansa pagdating sa ekonomiya. At pagdating din naman sa larang ng patalinuhan, ng teknolohiya, isa rin ang Japan sa mga nauuna. Isa itong manifestasyon siguro na kapag labis na nauunawaan ng isang tao ang nangyayari sa paligid niya, gamit yung wika na kanyang pinaka-nauunawaan o yung kanyang unang wika, 'di ba? Parang walang imposible na hindi niya maunawaan yung mga nangyayari sa paligid niya. Nang sa ganon, mas lumalawak, mas dumadami ang kanyang kaalaman. Bagaman ang Pilipinas ay isang multilingual na bansa, bawat isa sa atin ay nakakaalam ng mahigit 3. Kasi kung tayo ay mga Kapampangan, marunong tayong, maaaring ang unang wika natin o katutubong wika natin ay Kapampangan, pangalawang wika natin ay Tagalog o Filipino, at ang ikatlong wika natin na Ingles, di ba? Hindi pa rin natin maitatanggi na mas naiintindihan ng mga mag-aaral, lalo na ako, nagtuturo rin ako ng Ingles na subject o oral communication. Ingles ang pangunahing wikang panturo. Nakikita ko na mas nagiging interaktibo ang aking mga mag-aaral at mas nauunawaan nila ang paksa tungkol sa komunikasyon kapag nagsiswitch ako sa Filipino. Hindi ako nagpupurong Ingles kasi kapag pinurong Ingles ko na dapat naman talaga iyon kasi iyon ang hinihingi ng asignatura. Pero kung yun yung gagawin ko na magpupurong Ingles ako sa klase, magkakaroon ng language barrier. Kahit na ma-explain ko o maipaliwanag ko na maayos, pero hindi naman ako naiintindihan ng mga mag-aaral ko kasi hindi naman sila mga native speaker ng English, mababaliwala rin. No, dito ngayon papasok bakit mahalaga na maituro o sa edukasyon, malinang muna ang wika, ang sariling wika nga natin. Sabi nga ni Bernard Shaw, hindi ka magiging dalubhasa sa wika ng banyaga kung hindi ka magiging paham sa sarili mo munang wika.
Kaya yun ang paniniwala ko na mas nakikita ko, mas natututo ang mga mag-aaral kung wikang nauunawaan nila ang ginagamit. Para sa akin, napakahalaga ng patutubong wika sa edukasyon dahil sa pamamagitan nito, mas lalong maiintindihan ng mga bata ang asignatura na tinuturo sa kanila dahil ang patutubong wika ay yung kanilang unang wika o language one na kung saan natutunan nila ito nung sila ay namulat. Sa pagtuturo po ba ng katutubong wika or mother tongue, meron po kayong na-experience or na-encounter na problema? Actually, hindi ako nakapagturo ng mother tongue kasi inilunsad dito ni Dating Pangulong Noynoy Aquino mula kinder hanggang grade 3 nung pinalabas din niya ang pagkakaroon ng K-12 program. Pero nakakarinig ako na nagiging okay naman kasi naturo siya mula kinder hanggang grade 3 ng hiwalay na asignatura. And then ngayon sa atin, sa pagtuturo, ginagamit din ang mother tongue. Kaya para sa akin, nakakatulong siya, hindi siya naging sagabal. Kung ano naman po yung magiging opinion ninyo kung aalisin ito sa curriculum or nung inalis po ito sa matatag curriculum? Dahil hindi ko naman din siya ginagamit or hindi ako apektado, pero para sa akin, parang imbis na nakatulong nga siya nung sinabi ko, parang nawalan ng pantulong. Kasi mahalaga rin minsan kahit na gumagamit tayo ng Filipino o kaya ng English, iba pa rin pag yung mother tongue ang gagamitin natin sa pagtuturo sa mga estudyante. Ang kahalagahan ng katutubong wika sa edukasyon ay nakakatulong ito sa mga estudyante, hindi na sa mga estudyante, kundi sa mga guro. Bakit? Kasi may mga guro na kung saan hirap silang magsalita ng katutubong wika at yung Tagalog yung ginagamit nila. So with that paggamit ng katutubong wika, mayroong mga advantages and disadvantages siya. Kapag sinabi advantages, ito yung nakakatulong na kung saan yung mga guro ay nakakatulong ito sa paggamit ng mga wika sa pagtuturo. Halimbawa, may mga estudyante na kung saan hirap magsalita o yung mintindi ng salitang Kapampangan. So, yung teacher, meron siyang gagawin na kung saan para magkaroon ng kaalaman yung bata tungkol sa leksyon na yon. Halimbawa, Tagalog ang gagamitin niya at hindi Kapampangan. Ayun, mas magandang alin yun sa mga bata. Kasi nga, using Tagalog, naiintindihan ng mga bata yung leksyon. Pero yung Kapampangan, kasi may mga bata na iba yung lingwahe nila. May mga Bisaya, may mga Tagalog. Kung minsan, talagang nuot ng kilay ang isang bata kapag, ano yung sabihin? Bakit Kapampangan yung sinasalita niya? Ano kaya yung mga salitang yon? So, ang gagawin ni teacher, so, ita-translate niya para lang magkaroon ng kaalaman yung bata. So, isa po yun sa mga naging problema sa pagtuturo ko ng mother tongue. Minsan, oo. Pero ito sa mga teachers na kung saan sanay na magkapampangan, hindi na hirap sa kanila. Pero, problema lang doon sa mga bata na hindi talagang sanay magkapampangan. Oo. Ay, yung translation na may gagawin nila noon. So, kung aalisin po ito sa curriculum mo, kung inalis po ito sa curriculum, ano po yung naging opinion niyo? Para sa akin kasi, natuturo ako ng kinder. May mga bata na kung saan Tagalog talaga yung ginagamit, hindi Kapampangan. May mga iba naman, Kapampangan totally yung alam nila, hindi Tagalog. Mayroon ding advantage and disadvantage kasi nga, may mga iba na kahit Tagalog lang, may mga iba naman, Kapampangan lang yung alam nila. So, translation din. Parang using that, yung pag-alis sa curriculum, pwedeng nandyan, pwedeng hindi rin. Kasi nga, advantage o parehas lang yung nila, way of kaalaman sa mga bata, pagiging kaalaman sa mga bata. Para sa akin, yung katutubong wika, dapat hindi nawawala yan, no? Kasi yan yung salitang pinagmulan natin. Ang kahalagan nito para sa mga bata is nabubuhay muli. Hindi nawawala, hindi namamatay, hindi nakakalimutan. Sa panahon natin kasi ngayon, bata pa lang English speaking na, no? So, minsan, konting salita lang na katutubo or like Kapampangan, hindi na nila maintindihan. Magtatanong ka,
alam mo ba yung salitang ganito, kung hindi mo gagamitan ng larawan, hindi nila maintindihan. So, ang ano ko lang gawin kakalagan niya, para hindi siya mamatay at mabuhay muli yung mga katutubo. Kahalagahan ng pagtuturo ng katutubong wika sa mga bata ay ito ay mas napapabilis yung pag-intindi sa mga bata. Maganda rin ito at mahalaga rin sa guro kasi yun nga, tulad nung nabanggit nung una, mas mabilis silang natututo. Pati ang guro, lalo na ang guro kung siya ay kapangpangan, halimbawa dito sa atin ang gagamitin ay MTV, yun, mas mabilis rin talaga kasi si teacher, nahihirapan din siya kung hindi niya gagamitin yung katutubong wika niya. So, may problema po ba kayong pinaharap sa pagtuturo nito? Bilang teacher sa grade 1 at bilang kapangpangan rin, miyembro ng kapangpangan or sa Pampanga, wala naman dahil nung una, last school year, nagamit ito ng mga bata at ni guro yung MTV. Ngayon kasi tinanggal na siya kaya ang medyo pinakaharap lang sa pagtuturo ni teachers na nahihirapan siya is yung Tagalog na national language na yung ginagamit. Ano po yung, nung tinanggal po ito sa curriculum, ano po yung nasabi niyo doon? Masasabi ko lang, nung tinanggal na yung language natin na yun, yung katutubong wika, mas importante sa ibang bata or mas magagamit ng ibang bata kasi hindi naman lahat ng nag-aaral ng mga bata ay yung Tagalog, Kapampangan. Tulad dito sa Pampanga, hindi naman lahat ng nag-enroll dito sa Pabandag Elementary School ay Kapampangan. Kung ang wikang kinagisnan ay tuluyang mabura sa bawat dila ng mga tao, maaalala pa ba nila ang kanilang pagkatao? Makikilala pa kaya nila ang kanilang sarili sa salamin na marami ng lamat? Hanggang sa muli! Paalam!